higit sa atin lahat. Po, pag nakakaantok po, wala akong tulugan. Amen. Kasi po, kami tulog po kayo. Ang masisisi ko yung take-care. Kung natulog daw po yung nakikinig, may kasalanan yung take-care sa pinatulog niya. So, kaya wala akong tulog. Tutupo muna kayo. At aaming po muna tayo para sa mga chapter 16, verse number 25 down to verse number 30. Okay, bigyan po ng malakas na amen kung hindi na po kayo. Amen. Of Acts chapter 16, verse number 25 down to verse number 30. Responsibly, ano na lang po, salitan po tayo, mauna po ako, and then susunod po kayo sa verse number 26.
Ang sabi po ng Bible, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison immediately all the doors were closed, and one of them. And the keepers of the prison awakened out of sleep, and seeing the prison doors open, he drove out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoner had been dead. But the whole cried and loved the Lord, saying, "Let the devil come and the will of all people." Verse number 29. Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. Sabay-sabay po tayo sa verse number 30 again. And brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Let's pray. Ang namin Diyos, na banal at dakila po sa lahat, Panginoon. Salamat po sa isang linggo, Panginoon, na pag-iingat niyo sa buhay po namin. Salamat sa kalakasan, sa mga kaisipan, ng mga tinog, Panginoon. At dahil binabayan niyo po kami, salamat sa mga spiritual things na naaalaga po namin sa isang linggo po, Panginoon, na kami po sana ay matutokso, matalabong yakdo, pero naalala po namin na kami po ay may pastor, kami po ay may church, kami po ay nagbabasa ng Bible, nag-pray. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. At sa araw po na ito, sa oras po na ito, kayo po ang nagulhati sa aming po mga gagawin, lalo na po sa preaching, Panginoon, gamitin niyo lamang po ako, yung instrumento. Nawa, ang Holy Spirit po ay magkaroon ng kalayaan, kumilos sa aming pong kalagitnaan upang siya po ang magtutulong po sa amin ang dapat po namin matutunan at kukunin po namin ang mga principle dito po sa Bible na ilalagay po namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa privilege po ito ay po ang mag-bless sa mga services, Panginoon, doon po sa pinuntaan ko nila Pastor, Panginoon, sa kanyang pag-preach. Empower po siya, Panginoon. Kaya po ang maluwalhati sa araw po ng linggo nito. Patawad sa aming po mga kasalanan, lahat po ng ito yung tatakubilin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Una po tayo lahat. Okay. So, now, ang title po ng ating pong mensahe sa umagang ito, Show. Show that you are prisoner of Christ. Ipakita mo na ikaw ay bilanggo kay Kristo. Okay? Show that you are prisoner of Christ. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pagtutulog po sa panalangin. Amen? Kaya yung mga nagsasanday school po, makakasabay po kayo kasi doon lang din po, umiikot yung ating pong pag-uusapan. Lagyan lang po natin ng kwento po. So, marami po tayong matututunan habang pinag-aaralan po natin itong bagay po na ito at sa mga Sunday school. Kaya papalan po tayo kung sa Sunday school po tayo. Po. Patungkol po sa panalangin. At alam niyo po mga kapatid na sa isang tahanan po, normal po kapag nag-pray ang family, normal po yung tatay, siyempre ang magbilig sa panalangin po. Normal po yan ay hindi po ang prayer request ng iyong anak. Ang prayer request mo ay kailangan daw sa school o pag may sakit, pag-pray mo sila, mga prayer request ng sa family mo, sa asawa mo. Ibabot naman po yun sa mga tatay. Amen? Fathers? Tama po yan. Baka yung mothers po yung nag-pray para sa atin. So baguhin naman natin dapat yung tatay nag-pray para sa kanyang pamilya. Kasi siya po yung, sabi po nila, siya po yung bakod ng tahanan. Tapos yung nanay, ilaw ng tahanan. Huwag nilang po kukundihin. Kasi sila po yung ilaw ng tahanan. Alam niyo po mga kapatid, normal po yan. Sa tatay, hihingin niya po yung prayer request ng kanyang anak. So bilang, pag yung tatay naman po, mapapansin niyo po, pag siya naman po yung, may nakaranas na po dito sa mga anak o kaya sa asawa na sasabihin ng tatay niya na pag-pray mo nga si Papa. Kaya pag-pray mo nga ako, kapatid, kasi dahil tayo budget, mahirap na, hindi na makapag-aral yung mga bata. Tapos naiiyak niya, kaya po kung gano'n. Tatay, wala po, di ba, bihira. Tama po? Kasi po, kapag ang leader o padre ng pamilya na po ang humihingi ng prayer request, kakaiba na po yan.
Alam na po natin yan, mga tatay. Ako. Kasi pag ang tatay ko, humingi ko yan ng pray ko, pag-pray ko pa na. Kakaiba na po yan, mama ko. Kasi ang tatay ko, di kasi po sa mga nakatatayan yung mga seryoso sa buhay. Seryoso na. Sasabihin niya, sige, relax na kayo kung bahala kung gagawa yung paraan. Relax na kayo dyan, huwag kayo magpanik. Pag-pray nyo lang. Pero yung kami po mismo, mga tatay, ang hihingi ng prayer, parang kayo, nandun po yung pride, parang mag-pride po ang mga tatay. Nawain po ba, kapatid? Na kapag ang leader na po, ang tahanan ang humingi ng panalangin, kakaiba na po yan. So hanggang ngayon po, mga kapatid, hindi ko pa po nasubukan din yan. Kung kayo magdala, ang parehas tayo. Yung hihingi kay Jai, pray mo ako, wala ng pera sa bata. Di ba ba? Yan, pray mo sa bata mo kasi hindi na ka naman mag-aaral, wala na tayong pera. Wala po, hindi ko pa po nasusubukan yan. Kasi parang iba po yung dating pag yung tatay ka, yung hihingi ko ng panalangin. Kasi sundan niyo po, mga kapatid. So, dito po sa ating sa binasa, gusto ko po na itry po natin everything here in the school kit. Dito po sa ating po pag-aaralan po ngayon, dito po sa harapan. Na i-relate po natin yung sitwasyon ni Apostle po, ni Silas, kung sila po ay nasa tulungan, at yung sitwasyon po natin ngayong araw na ito. Dito po sa crisis po nila po, yung mga dumadating po sa problema sa atin. Na i-relate po natin yung crisis na nararanasan nila po, ni Silas, kung sila po ay nakatulong, i-relate po natin sa ating po sarili. Amen? We are trying to relate everything, all the message ay mapunawaan po natin. Diba? Para makasabay po tayo. Okay? So, bakit ano po problem? Mga kapatid, crisis man yan, nararanasan natin, maaaring problema sa family mo. Maaaring problema sa paligid po natin na inaaway tayo ng mga tao. Maaaring problema sa work, sa trabaho mo. Maaaring problema sa financial mo. Nagkukulang na po tayo sa ating pong financial. Sa edukasyon ng mga bata, problema sa mga anak. Medyo matitigas ang ulo. Krisis sa mga anak, krisis sa sakit. Maaaring ganyan po. Krisis spiritual. Meron ng inina, sex, so on. Maraming pong dapat ikalalaki. So kaya dapat lahat po ng bagay, pupulutin po natin at kukunin po natin at dapat po natin sisiguraduhin na may i-apply po natin ito. Diba? Ito po pinag-uusapan po natin. At dito po sa binasa po natin, mga kapatid, si Paul at si Silas and the other prisoner, they are in crisis. Bakit po? Kasi po nasa ulungan po sila. Crisis po yan. Problema po yan. Kapag yung anak mo o kapatid mo, kamag-anak mo na lamang yung nakakulong, masaya po ba? Problema po yan. Crisis po yan. Tama po? Ngayon, po si Paul, sila po ay nasa matinding crisis. Na pagkatapos po nilang mangaral, ayaw po dito pagkabasagin po natin yan mamaya. Pagkatapos po nilang manindigan sa pangangaral para po sa Panginoon, ay sila po ay pinaladkad, sila po ay at sila po ay dinagay sa kulungan pagkatapos po nilang kausahan. Yan po sila, Paul and Silas. Imagine mga kapatid na ang mga tao na ito ay nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Nakatulad po ng ginagawa po natin. Na tayo po ay nag-aaral, i-training po tayo, meron pong martes, may Webes, may prayer sa Monday. Training po yan. Para tayo naman ay makapangaral sa iba ng ibang nihelyo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Amen? Inuubog po tayo para manindigan sa tamang aral. So, pero sila, mga kapatid, nasuntungan po nila ang kanilang mga sarili na sila po ay sugatan, sila po ay nabalos, may mga strike po sila at sila po ay nasa loob ng kulungan. Nasuntungan po nila ang kanilang sarili na sila po ay nasa loob ng kulungan. Walang pong problema po sila. Now, gusto ko pong makita po natin dito. Habang nasa gitna po sila ng krisis, ng problema, na-relate po natin ang ating sarili. Amen? Na habang sila po ay nasa gitna ng krisis, hindi po doon nagtatapos ang kanilang Christianity. Amen? We must always understand that our Christianity, time will come that our Christianity will be challenged by tragedy. Amen? Maraming beses mga kapatid na ang righteousness, our righteousness will be challenged by unrighteousness. Our holiness, yung ating pong kabanalan, will be challenged by the words and
Amen? Kaya dapat makita po natin na sa punto po na ito, mga kapatid, hindi po dapat magwawagas ang ating pananampalataya sa kamay ng mga hindi nananampalataya. Amen? Amen po ba? So hindi po dapat magwagas ang ating pong pananampalataya sa kamay ng mga hindi mananampalataya. Ang ating pong pananampalataya ay dapat magpakita upang makita pa po lalo ng mga hindi nananampalataya. Ano po yung title po natin? Show. Ipakita mo na ikaw ay prisoner ng Panginoon. Now, makita po natin dito ang tatlong bagay ng observation na nakita po sa buhay mo ni Apostle Paul. First of all, that Paul in this case, may kita po natin na he was a prisoner. He was a prisoner. Siya po ay nakakulong. Tama po? Tandaan po mga kapatid, this happened at Philippi. At back in those days, na ito pong lugar po ng Philippi, alam na po natin yung pinukwento na po ng ating pong pastoryan. Na ang Philippi po ay malakas magandang bansa. Magandang lugar po itong Philippi po na ito. At ito po ay naging colony o naging kolonya po ng Rome. Na ito pong Rome ay malakas na bansa, ma-influensyang bansa. Pero yung city po ng Philippi, napakaganda po dito. So po, napakalaki po ng lugar po na nag-influence ng Rome sa lugar po ng Philippi. And pagbabalikan po natin siya, mga kapatid, si Paul po ay nangaral, kasama niya po si Silas, at hindi po nagustuhan yung kanila pong pag-preach. Yung kanila pong pangangaral patungkol po sa Panginoon. So, he was locked in prison. Tama po? Pinulong na po siya. Now, bago po yan mga kapatid, dapat po namin maunawaan na si Paul po, bago po siya naging bilanggo dito po sa Philippi, ay binanggo na po siya ng ating pong Panginoon sa Kristo. Amen? Bago pa man po siya ikulong ng mga taga-Philippi at mga Roman soldiers doon po sa Philippi, binanggo na po siya ng ating Panginoon sa Kristo. May kita po natin sa binasa po natin mga kapatid, at sabi po ng Bible sa verse number 25, and at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God, and the prisoners heard them. You see? They were praying and singing praises to God while they were in prison. Nakita niyo po, mga kapatid, para po kay Paul, hindi na mo iisip sa kanya yung pagiging prisoner. Kung dito nasa loob ka ng kulungan, napupuri ka ba? Nakaiba po yan. Amen? Hindi po siya nag-complain sa Panginoon, hindi po siya nagwawala. Nung nakulong siya, Panginoon, alagad mo ko. Nag-preach lang naman ako, tapos sinayaan mo ko makulong. Ikaw naman yung pinapangaral mo. Ito ba ang kapalit ng pagiging faithful ko sa iyo, Panginoon? Hindi po siya nagreklamo. Why? Hindi po kasi issue sa kanya ang pagiging prisoner. Ako niyo po? Bakit po ito nasabi? Because bago pa naman po siya magbilanggo dito sa Philippi, pinanggo na po siya ng Panginoon ng matagal na panahon. Amen? So being a prisoner at Philippi is not a big deal with Apostle Paul. That's why they can pray. They can sing, and praises unto God. Nakita niyo po, kaya po nagpapatuloy mga kapatid ang kanyang pananampalataya sapagkat para kay Paul, hindi na po bago ito. Okay? Okay lang yan, hindi na ito bago sa akin, tagal-tagal ko na nakakulong. Diba? Ang gawin na natin, mag-awitan na lang tayo. Mag-awitan po sila sa loob ng kulungan. At ang matindi po dito, mga kapatid, pakinggan niyo po, pag binasa niyo po yan, kaya matakasan eh. Tama po? Kung naiintindihan po natin yung context, nanunungin doon, nabuksan mo yung kulungan. Nabuksan ko yung kulungan. Kaya po matakasan ito at Silas yung bilangguan po na ito. Pero kung meron man po siyang bilangguan na hindi niya po kaya takasan yung pagkakabilanggo niya sa Panginoon Kristo. Tama po? Sige, takas ka. Pero bilanggo ka pa rin kay Kristo. Diba po? Kaya ang sabi na po ni Paul, dito po sa Bible sa Ephesians chapter 3, makikita po natin dito na sinabi na po yung statement po ni Paul, verse number 1, Ephesians chapter 3, verse number 1, ano po ang sabi niya? Ni Paul, the prisoner of Jesus Christ. Di ba po? Si Paul po ay prisoner of Jesus Christ. He is a prisoner of Christ. Nawalan niyo po mga kapatid, siya po ay napunta sa binungguan, mga kapatid. David, masasabi ko ni Paul na ang pagkakaginang po dito sa kulungan na ito, alam ko hindi ito pang matagalan.
Mas matagal ang pagkakabilang po kay Kristo kaysa pagkakabilang po dito sa Pilipay. Naunawaan niyo po mga kapatid, na kung ilalagay lamang po natin itong mga krisis na dinanas po ni Apostol Paul sa ating isipan, sa kalagayan natin bilang sa Kristiyano, hindi po matagal ang mga problema eh. Amen? Na nangyayari sa buhay po natin. Hindi po matagal yan. Alam po natin na ang krisis sa isang buwan, 2 buwan, umaring taon. Mga kapatid, umaring tapos na, lumipas na. Pero gusto ko po sabihin sa iyo and remind you mga kapatid that our responsibility as a Christian ay hindi po nagtatapos yan. Yung responsibility natin sa loob ng tulungan, madali po matapos po yan. Pero yung pananagutan po natin bilang isang Kristiyano, sa naman po tayo mapunta, ay hindi po nagtatapos yan. Amen? And to wonder, mga kapatid, kung bakit ang buhay po ni Paul, nandoon sila sa loob ng tulungan, yung ilak po sila, mga kapatid, sa loob ng tulungan, hindi po nalak ang kanilang pagiging Kristiyano. Hindi po nalak ang pananampalataya nila. Tama po? Mga kapatid, there's nothing in this world that can put us down, that can knock our faith, brethren, if we believe in Christ. Amen? If you believe in the Bible, if we believer of Christ, nothing in this world that can knock you and stop you from believing in Him and practicing what you believe. Amen? Alam niyo po, kaya po minsan nakakapagtaka na kapag ang buhay po ng Kristiyano, pag nagka-problema, ay mawawala ng pagiging Kristiyano. Amen? Pag dumaan sa krisis, alam niyo po, ang problema po na ito, matindi po yung ginagawa minsan ng problema. Lahat po tayo nararanasan yan, wala pong exempted. Iba-iba nga lang ang problema. So pag nagka-problema, parang tinatakot po ang maraming tao. Lalo na yung problema financial, pag wala ng pera, pag umuunti, nababawasan ng pera, o kaya zero na. Pag mauubusan na po ng pera, di ba problema po yan? Amen? Problema po yan. Amen ko ba? Wala akong pera dito, ako lang. Di ba? Problema po talaga pag wala ng pera. Di ba po? Pag wala ng pera ang mga Kristiyano, at nung wala ng pera ang mga Kristiyano sa loob ng pamamahay, maging ang mga unbeliever, kahit walang Kristo, kahit hindi nagsisipa, kapag wala na po ang pera yan, makikita niyo po, ang tawag lamang po kasi yan, financial problem, financial crisis. Tama po? Tingnan niyo po, maka-unbeliever, maka-Kristiyano man, pwede po makaranas ng problema nito. Pwede po ubusan ng pera. Tama po? Pero mga kapatid, ang problema po dito ay yung activity ng mga unbeliever, yung ginagawa ng unbeliever, kapag nauubusan po sila ng pera, at yung activity ng mga Kristiyano, ng mga believer, kapag nauubusan din po ng pera, ay halos parehas. Halos nagtatagpo, walang pinagkaiba. Tama po? Parehas naman, tignan niyo po, pag hindi mananampalataya, natural, pag walang pera, masaya-reklamo yan. Hindi mananampalataya. Maiinis yan. Magwawala yan, wala namang pera. Saan ko naman dinala? Magwawala ko yan. Ang sisipin, kung sino, yung kasawa, binigyan ka ng pera, kailan gusto na. Magkukumpling, walang Kristo eh. Amen? Pero minsan, kung mananampalataya din, pag walang pera, minsan nagre-reklamo rin. Amen? Ay! Wala namang pera. Ang hirap ng mga tao. Tapos yan, church na hindi kaya. Di ba po? Balikan po natin ng karaan. Birthday ni Pastor. 160,000 na naman. Ang birthday lang ni Pastor. Ang hirap-hirap ng buhay namin. Saan namin kukunin yan? Di ba po? May regalo pa. Ang nilakas po mag-pray. Kristiyano po yan. Tama po? Hindi ko naman po kayo inaalis na magpapagod na maging Kristiyano. Kristiyano po yan. Pero nagpupumpling halos parehas. Amen? Tapos kung tayo na nandun, hindi na maging buong pamilya. Di ba po? Tapos kung uwihan na nagbahala pa. Wala yung aras na may buto pa. Pagkakagoga pa ng paandahan. Gano'n, di ba po? Parang ang laking problema eh. Amen? May nakikita pa. Si Kuya Kalima eh. Sa atin lang po. Wala naman po si Kuya Kalima. Yung ano lang po, text po natin, namin bigayan po sa church na simple, mas binigay niya para magpasto. Oo, tutuusin, baka mas malaki pa po yung binigay niya Kuya Kalima kaysa sa akin. Oo, talagang yung trabaho yan, doon ko ng trip, pag yung bibigyan ng mga pwede. Binigay niya pa po para sa birthday ni Pastor. Di ba po? Sikit na yung mata eh. Bakit po? Masaya po siya nagbibigay. Amen?
parang sinusuportahan na malayo ng pamilya o ng anak. May sinusuportahan ko yung gano'n. Nakikita ko dito sa akin. Diba? Challenge. Amen? Di ba nung walang tao? Wala nang pera, bibigyan mo pa. Sa magaling tao pa, wala kang nagtitigil. Tumahimik ka lang, yung nga sabi ng pastor. Amen? Yung iba, mga kapatid, wala naman na. Ang lalaki ng problema pag pinag-usapan mo kung pera pagdating ko sa church, naiinis na. So, walang pagkakaiba. Kung human believer, pagdating sa pera, nagwawala. Pag Kristiyano naman, pagdating sa pagbibigayan, hindi ko nagwawala yan. Amen? Pero nawawala. Kailan po ang balik yan? Pagtapos na ang bigayan. Amen? Nawawala. Kailan po ang balik? Pagkainan na. Wala po akong pinapatamahan, mga kapatid. Hindi po kayo kilala. Amen? Hindi ko po kayo kilala. Malikot lang po talaga yung pag-iisip ko. So, maganda po na makita ko talaga natin. Pero, pag sinabi mo, sino po ang sasama sa outing? Nasa ka? Pati pa yan, sasama yan. Itataas niya yan. May outing po tayo. Wala po akong pinapatamahan. Pakala tayo dyan. Pero totoo po, di ba? Amen? Halos parehas yung difference kung makita po natin. Ang sinasabi ko po, halos parehas na may Kristo ka man, wala kang Kristo, wala nang pagkakaiba. Ang problema ko ay pera. Halos nagtatag po ang ugali ng Kristiyano at hindi Kristiyano, mga kapatid. Now, we understand na kung babalikan po natin ang buhay ng mga great man of God. Ito po, kung nagkakaproblema po sila, Old Testament, New Testament, pag sila po ay bigyan ng problema ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon na sila po ay magkaproblema, kapag sila po ay nakakulong o nakulong, ipinakulong, pinahintulutan ng Panginoon ng mga great man of God, Old Testament, New Testament, na pinahintulutan na sila ay makulong. Paglabas po nila, spiritual pa rin po sila. Ay tayo po, ganyan po yung mga man, great man of God, ng araw. Pagkatapos po ng problema o pagsubok, spiritual pa rin po sila, walang pinagbago. Amen? E sa akin po, nandiyan na yung problema, hindi naman, takbo na! So po, hindi ka po tayo may mutulong yan, giving pa lang po yan. Amen? See that? Because you cannot love Christianity. I mean, reality can challenge your Christianity. And ungodliness can challenge your holiness. And unrighteousness can challenge your righteousness. Pero gusto ko po sabihin sa iyo, mga kapatid sa akin, na nandito po ngayon, you shouldn't stop and give way that reality to your Christianity. Amen? Hindi po dapat natin hayaan ang problema ang magdadrive ng ating pong pagka-Kristiyano. Wala na akong pera, ganito na dapat ang kumanan. Yung kung kausap ko sa amin, hindi ako nakakabiro mo rin. Wala na yung pagiging Kristiyano, nung magagalitin na naman, parang hindi mo na makausap. Di ba po? Hindi po, huwag po natin hahayaan po. Hindi po natin dapat bigyan ng way ang ungodliness sa iyong holiness. Why? Prison is just a prison. Tama po? Problema, crisis is just a crisis. It will come to pass. Manilipas po yan. Amen? And one day, you will say, when you stand before God, Panginoon, salamat, it came to pass. It came to pass. Salamat, Panginoon, lumipas ang lahat. Pag sumarap ka na sa Panginoon, yan na lang sasabihin mo. Lahat ng problema ko, Panginoon, salamat, lumipas na. Lilipas po yun. Tama po? Lilipas, wala na po yun. Pero pakainin po kayo, ano po ang condition natin sa harapan po ng Diyos? Number one, mabilis na po tayo, dapat po umawit kanina para pangalan ko. Meron yung mensahe ko. O sabihin man nila na ako'y isang panahon at pagtawalan ay pagtawalan ka, patuloy ka pa rin. Amen? Reason na tayo patuloy. So number one, we need to understand that we are prisoner of Christ. We need to understand that we are prisoner of Christ. Kailangan po natin maluwain at ilagay sa ating kaisipan na prisoner po tayo ng Panginoon sa Kristo. Mula po na namampalataya po tayo sa Kanya, hindi na po sa atin ito. Diba? Binili na po tayo ng Kanyang sariling dugo. Therefore, tayo po ay sa Panginoon Kristo na. Dapat po makita na tayo po ay
prisoner ni Jesus Christ. Tingnan niyo po dito. We need to understand that we are prisoner of Christ. Pag nakita po natin dito sa ating pinag-usapan, hindi po natin si Paul eh. Alam niyo po kung bakit? Habang nandun po siya sa kulungan na meron pong bantay, pero sabi ni Paul, mas matindi ang aking bantay. Tama po? Sige, tulungan niyo ako sa may mga guard, pero ang totoo kong guard, nakita ko ang Panginoon Yesu Cristo. Because I am his prisoner, not yours. Di ba po? Ang totoo po dito mga kapatid, para mapatunayan po sa inyo na si Paul po ay prisoner po ni Cristo dahil sa loob po ng kulungan, makikita niyo po kung ano po yung ginagawa niya. Di ba po? Sa ginagawa niya, yan po natin mapapatunayan na siya po ay prisoner ng ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ako rin po nakulong na. Wala na po nakakaalam kasi nakakahiya po. Ilang beses na po akong nakulong, nagkakaspasok po ako sa barangay mo. Isang beses sa dito, sa barangay mo, siguro makalima pataas. Dahil po sa pambubugbog, nakakaya ko, nambubugbog po ako, bisyo, direkasyon, pinakabangan po namin ng mga talon, kasi namumuli po yun, pagkakit. Ay po lang yun. Nakabangan namin si Spring yan. Tapos sinusumpak po namin yan, sinusumpak. Tubo po yun, nababalaan po siya, tapos yung parang po ng technical bullets, Pilipin na bulitas, depende po sa laki. Sinusumpak po namin yan. Nakulong din po ako. At dumating po yung time na kasi po yung bahay po namin, ginawa ko po factory ng mga armas. Hindi po nila alam yan. Factory po ng armas yan. Ako po yung gumagawa ng para, nanatid ako ng sima, so, sa asin yung para palawangin ng mabilis. Pag pinanat, tatay ka naman. Tapos yung sumpak, yung electric yan, talagang pag nakagalito, nakabatong ako, kaya ko itago yan, dahil gano'n makakaba yan. Pag maglalakad ako, kaya ko iswell maalas ko. Ano pa yan, hindi nila alam na may gano'n ko. Then one time, meron pong ginagawa itong tumpakas, nag-iisa po kami. Pinasok ako yung kakalo. Tuling mo niya ako, welding, actually pala yung alyer niya, huli ko lahat. Mga sumpak pala, nakapilo na naman ako. Dahil ang tatay ko po, piling konsyal, lagi kasama po mga konsyal, nakakalabas ko. And then, tumaling po yung time party. At inuhuli po kami. Pag bihira kami tanin, nalulumpak na rin. Inuhulumpak kami ng tanin. Boom! Kasi nga po, ginagamit po nila yung ginagamit na yung nahuli sa akin. Then one time, wala po ako nun, pero nabalitaan ko yung isa po namin barkada. Nasumpak ng talo, 15 na bulitas, pumasok po lahat sa katawan at yung karamihan yung sa puso. Patay po, yung kaibigan po rin. Si Ansay, kilala po nila yun. Patay po yun. At ayun po, kung si missionary, binalin, putukan, hindi pumutok, sa akin po, pag binabalit po, pumuputok, nagtuturuan po, tumakas po talaga, nakapututama sa buwan po kung nalun po sa ospital. Dahil sinumpak po ko ng harap-harapan. Buwan ako nakakonfine sa ospital habang nakaposas. Kaya natingin po sa akin yung mga nurse, criminal, sabi niya, baka namukat yan. Ikaw, na-hospital ka isang buwan, pero nakaposas pa. Tapos paglabas ko doon, ayun na, nandun na yung kaso, kinulong na ako kasi magaling na yung ako. And then, pagpunong ko, nakalabas ulit ako kasi binenta yung galing ko. Binenta ng 22,000, 45 po yun. And then, pagbenta, nilabas ako ng kulungan, at yun na naman, paulit-ulit lang po. Ano po? Makita po natin, ibig sabihin po, pag napunod po ang tao, pinagdudo sa akin na po yung kanyang kasalanan. Tama po? Ganun po ang makikita po natin. Pero kapatid, tignan niyo po si Apostle Paul. Para mapatunayan ko po sa inyo na hindi po siya bilanggo ng Pilipay dahil hindi niya po ginagawa ang gawain ng mga bilanggo sa Pilipay. Amen? Ano po ang ginagawa, mga kapatid ng Apostle Paul? Tignan niyo po yung activity niya. Yung nagduduhan po siya sa loob ng kulungan. Hindi po gawain ng mga nakakulong yung ginagawa po ni Apostle Paul. Po, yung nag-pray, na
nagpupuri ng sa sound praises unto God, hindi po gawain ng binangguyan ng 25. Kaya dito po sa Acts chapter 16, verse number 25, dito po sabi po yan, and at midnight Paul and Silas prayed, sang praises unto God, and the prisoner heard them. This oras ng gabi, sila po ay nananalangin at umahawit at nagpupuri sa Diyos. Hindi po gawain ng bilanggo ng mga bilanggo yan sa Pilipay. Kanino po yun? Kanino gawain yan? Sa Panginoon po yan. Amen? Gawain po yan ng mga bilanggo kay Kristo. Kahit anong krisis yan, mga kapatid, gagawa ka ng gawain para sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, hindi po tayo kontrolado ng problema. Amen? Hindi po tayo kontrolado ng krisis. At maunawaan po natin na tayo po ay kontrolado ng Diyos, depende po sa ginagawa natin sa oras po ng problema. Ano po ang ginagawa mo ngayon? Di ba po? Naunawaan po ba natin ilan po ngayon sa mga Kristiyano ang nalulungkot, nagbubukot, at meron pong kanya-kanyang problema, mabibigat man yan o hindi man mabibigat pa ako. Pero bakit nandito ka ngayon? Anong ginagawa mo? May problema ka naman, basing-basing pa pa. Di ba po? Nagpapahayag po yan na ikaw po ay prisoner ng Panginoon. Amen? Pero ang iba, wala, nagmumukmo, nag-aantay na sana natapos ang problema na to. At pag natapos ang problema na to, okay, mag-judge ako. Paano walang Diyos na kumukontrol ng lahat? Parehas lang ng walang Diyos ng gawain. Tama po? Nakakalunod po, no? Bakit po sila nagmumukmo? Simple lang. Kasi kontrolado po sila ng krisis, ng problema. Amen? But for you, bilang mga child of God, hindi po natin dapat hayaang maging kontrolado tayo sa problema. Na maghihintay na naman tayo matapos ang problema. Amen? Kung pwede po tayong lumapit sa Diyos, mag-pray sa Diyos, mag-sing some praises unto God. Why? Because you are controlled by God. You are a prisoner of God. Amen? Hindi po dapat tayo lumalo ng alalangin sa buhay. In times of problem, sabi nga ni Pastor, let God be God. Amen? Hayaan natin kung Diyos ang bumukas ang problema natin. Amen? Pinakita po dito ni Apostle Paul sa atin. Yung po, bakit ako bumubog sa kulungan? Nakita niyo po, wala po tayong magbabasa din sa Apostle Paul nagmubog, nagpamubog sa Diyos. Hindi po. May kita po natin Apostle Paul, bakit ako mag-iisip na kailan ako makakalabas dito? Ilan ba kayo makakalabas dito, Panginoon? Bakit ako mag-iisip na kaya bakit ako mag-iisip na saan kaya ako pwede tumakas dito sa bilang bukas? Hindi bukas ba dito? Matakas na? Di ba po, hindi mo siya nag-isip ng ganyan. O, matatakas man po si Apostle Paul, pero pinanggo pa rin siya ng Panginoon. Amen? Ang rason po kung bakit nasa loob po ng kulungan si Apostle Paul, kasi po siya ay lingkod ng Diyos. Kapatid, ang tanong po, nawawala po ba ang pagiging anak ng Diyos pag may problema? Hindi po. Hindi na po ba tayo alam ng Diyos pag may krisis na? Makinig po kayo, who controls you? Sino po ang nag-control sa atin? Sino po ang nag-control ng pag-iisip po natin ngayon? Sino po ang nag-control ng ating po mga ginagawa? Sino po ang nag-control ng ating po mga data, ng ating po mga bibig? Bakit nakakapagsalita po tayo ng hindi magaganda in times of problem? Who controls you? Alam niyo po, pag nagsasalita o salita ng salita, kapag ikaw po kayo may problema, yan po ang magsasabi kung sino po ang nagko-control sa atin. Amen? When we should be singing, when we should be praying, when we should be worship, yan po ang magsasabi kung sino po ang nagko-control sa iyo. Amen? Ayan po ba? Seryoso kaya? Joke mo na yun. Meron po isang nakakulong. Joke po ito parang sige. Meron po isang nakakulong, pero hindi po kulungan na sa mga kriminal. Kulungan naman po ng mga mental hospital. Nakakulong siya. Tapos, na-observahan siya ng guard, baka magaling na ito pwede na yata ito lumaya. Tinanong siya, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Sino ako? Ikaw po si Benito Espolo Lakay. Hindi na masasabi yung pangalan ko, nakinig sumagot. Sabi ng guard, sige, mag-impake ka na, laya. Ano po po? Maganda po. Tapos bakit po siya lumabos, tinanong siya,
O ito, isang tanong na lang. Pero naalala na din. Pag ang dagat ba, nilagyan nila tatlong maban, tatlong sakong na sugat tatawis na yan. Hindi po, bibigyan lang sila tulog na. Tapos pag hapag niya, alis na siya, pwede ba? Kung apat na sakong sa tatawis na. Sabi ko ba, balik. Hindi mo pala. Nasa laban na kasi kung ayok po yun, pwede kong tumawa. Okay? So, ayan po. Kapatid, pag nasa simbahan po tayo, dapat naka-smile po tayo. Amen? Dapat naka-smile po tayo. Kaya po tayo ng Diyos, ng Diyos po ang may kontrol sa atin. Kaya po tayo ng Diyos po ang may kontrol po sa atin. At siya po ang nagdala po sa atin dito. Meron pang malungkot po sa atin dito. Simba na naman. Mungkot-mungkot tayo, simba na naman. Diba po? Pag ganyan kapatid, iba na yan. Na nasasabi mo na ang Diyos ang nagdala sa'yo, pero malungkot ka, iba na po yan. Kung po, magpa-hospital ka na. Sa Baptist Church, mga kapatid, masaya. Amen? Sa gawain po ng Panginoon. Kailan po tayo dito para maging masaya. Amen? Pag nandito ka at malungkot ka, iba na po yan. Po, baka may NBA ka. May siya po doon, baka naman masalitin. Amen? So, kaya nga po makikita natin dito, si Paul, hindi po siya nananalangin dito na, Lord, sana po makalabas na kami dito. Lord, sana yung guard na to, patayin mo na to para makalis na kami dito. Hindi po siya nag-pray na ganyan. Tama po? Kasi po, sa problema na dumadating po sa kanya o sa akin, may dalawang bagay po dito tayo makikita. Una po, test. And pangalawa, temptation. Okay? Yung test, para ipakita po ang iyong kalakasan. Yan. Pag-test yan ha, pag problema yan, tapos test, ipapakita ng Diyos ang iyong kalakasan. Pag temptation naman, para ipakita ang iyong kahinaan. Diba? Pag may problema ka, at nakita mo na mahina ka, kailangan mo ng Diyos, pinapakita sa tao na mahina pa na ito, pag may problema. Kailangan nito ng Diyos. Para ipakita ang iyong kahinaan. Temptation po ang tawag po yan. May kita po natin yan sa James. Diba? Kaya, si Apostle Paul po, hindi po siya nag-pray na ganito. Pero pwede sana, tama po. Kasi alagad naman po siya ng Diyos eh. Lord, sana makalabas na kami dito sa kulungan na ito. Wala na kami magawa, nakakulong na kami. Pwede yung mag-pray, tama po. Lord, sana itong guardia na atakihin na sa mundo para makalabas na kami dito. O mamatay na itong guardia na ito. Kaya ito aalis na kami dito. Pwede po kasi alam mo kung sila ng Diyos, pwede na pong ipag-pray yun. Pwede po, tama po. Pero yan po ay magpapakita po ng kanyang kahinaan. Diba po? Nakita natin, lumindol po mga kapatid at nabuksan yung mga kulungan, yung kanilang mga taligala. Lahat po yan nakalas, pero hindi po sila tumakas. Amen? Wala po kasi silang balang talagang tumakas. Kaya nga po sa loob, sila po ay nag-pray, umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Why? Dahil yan po ay test. Ang pagpapakita ng Diyos ng kalakasan ni Paul at Silas. Hindi po sila nagpanik sa loob ng kulungan. Amen? Pinakita po ng Diyos, grabe ka rin testimony nila po, subukan kayo nakakulungan, maawit ko, di ba? Ano nakikita mo? Yung kalinaan, yung kalakasan nila spiritual. Test po yan, mga kapatid. Nakikita niyo po, mamaya, mag-12, sa tayo. Nakikita niyo po mamaya na nag-i-enjoy po sila sa loob ng kulungan. Number 2, we need to understand the importance of being prayerful. Kailangan po natin maunawaan ang kalimportantehan o kahalagahan ng bilang maging mapanalanginin. Kailangan po natin maunawaan yan ang important sa pagiging mapanalanginin. So, pag pinag-aralan po natin yung context po dyan, mga kapatid, in the book of Acts, ang isang matinding pangunahing activity ng church is what? Prayer. Tama po? Araw-araw. At makikita niyo po, si Paul po, makikita po natin na siya po yung author ng prayer without ceasing. Tama po? Siya po ang nagbanggit niyan, pray without ceasing. So, araw-araw, nanalangin po sila Silas po, kasama niya. Pupunta po sila sa house of prayer. Pag binasa niyo po yung kwento na yan, araw-araw, pupunta sila sa lugar na kung saan sila po nag-pray. Sa Acts chapter 16, tignan niyo po, Acts chapter 16,
in verse number 16, matapos na po ito. Acts 16, verse 16, and it came to pass as we went to pray. Pupunta na sila, and certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her master once again by soothsaying. Isang araw, pupunta po sila sa lugar na kung saan po sila ay nanalangin. Tama po? And then, hindi pa po sila nakakarating doon sa house of prayer. Sinalubong na po sila ngayon ng isang damsel na babae na may problema. Sinalubong po sila. And so, sa halip po na sila po ay makapag-pray, mga kapatid, kanya po munang pinagaling itong bata po na ito na may problema. Meron po sakit na demon possessed po sinabihan ng masamang espiritu. At ito po ngayon ay umaling. So, ano po ang problema po dito? Sa madaling sabi po, natuloy po ang kanilang pag-pray. Pagkatapos po niyan, nagalitaan po ng kanila pong ginawa ng pagpapagaling. At kumalat na po ito sa maraming po, sa maraming bayan at naapektuhan na po yung pagdinegosyo ng iba. Marami po kasi dito na nagpapagaling din, pero siguro nakabalo bumaling, mga albularyo, mga ganun po siguro. Sabi nila, hindi na kakaiba itong dalawa na ito Pinag-pray lang, umalis yung espiritu. Ngayon sila po, nagpanik na po sila na paano na yung negosyo natin. Baka magundi tayo kung ganito pagkaroon nito. Ang ginawa po nila ngayon, pagkatapos po ngayon, ang ginawa po nila, kinalagkad po si Silas and si Paul doon po sa palengke at iniharap po sa mga magistrates. At pagkatapos po, sila po ay nakabulan na makulong. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, hindi man po natuloy yung panalangin nila sa house of prayer, pero natuloy ang ating panalangin sa prison cell. Amen? Naunawaan yung mga kapatid sapagkat si Paul ay naniniwala po sa prayer. Naniniwala po siya dyan. Naunawain po natin mabuti mga kapatid. Tanungin po natin ito sa ating sarili ngayon. Gaano po ba talaga ako naniniwala sa panalangin? Do we pray in times of crisis only? Do we pray na nanalangin lang po ba tayo kung kailangan natin manalangin? Nananalangin lang po ba tayo pag tayo po ay gibit na at wala na tayong ibang matatakbuhan? Mga kapatid, habang meron pa tayong tatakbuhan ay hindi po natin naiisip na tumawag sa Panginoon. Kailan? Mga kapatid, kaya nga po minsan pag nag-pray po tayo, nararamdaman natin na parang, oh Lord, Panginoon, seryoso po tayo sa pananalangin. Tama po? Mga kapatid, pag nananalangin po tayo, nararamdaman po natin na parang tayo po ay humble sa harapan po ng Diyos. Mga kapatid, na totoong ating kaisipan sa panalangin. So, bakit po ganyan mga kapatid? May problema po kasi tayo sa panalangin. Tama po, maraming beses mga kapatid na mananalangin lang kasi tayo, sisigaw lang tayo sa ating mga parang sumisigaw lang tayo sa mga magulang. Ay, pwede naman ako ng baon. Ay, pwede ako ng bakit? Kailangan mo Tama po, pero kapatid, para kay Paul, bago pa man po siya makulong, nagpipray na po siya. At habang nasa kulungan sila po ay pinaglalati o mixed tribe, sugatan, nagpipray pa rin siya. Diba po? And after this, makinig po kayo, prayer is still his life. Diba po? Nagpipray pa rin po siya. Prayer is still his life. Pero makinig po kayo, maaaring sa buhay po natin ngayon, seryoso tayo bago manalangin. Sapagkat nakikita po natin yung pangangailangan ng panalangin. Amen? Maaaring seryoso tayo, umiiyak tayo habang nananalangin. Pero mga kapatid, pagkatapos po natin mag-amen, diba? Wala na ulit yung buhay po natin. Amen? Balik na po ulit sa dati. Naghihintay na lang tayo na ulit, nag-pray na ako, hintayin na lang kasagutan ng Panginoon. Para matapos na, wala na. Ano po yung activity natin pagkatapos mo mag-pray? Mga kapatid, ang seryosong pananalangin at sinasagot po ng Diyos na panalangin, yung makikita po sa atin yung attitude natin bago pa kayo po tayo nanalangin. Tignan po natin yung attitude natin bago nanalangin. Amen? Tama po? Amen? So, naalala niyo po si Hannah sa 1 Samuel
1 verse 8. Magandang example po ito. Ito po yung si Hannah, yung bago po yung panganak si Samuel. Diba po? Yung napagkamalabong na dahil sa pananalangin. Si Hannah po, naunawaan po natin yung kanyang desire. Kung may desire po siya, na pagkatapos niya po ma-realize bagaman meron po siyang asawa, na yung pagustuhan niya po magkaanak. Kasi po, back in those days, nakakahiya po ang isang babae na hindi po makapag-produce ng anak o hindi po magkaanak. O ba o? Tama po? Noong araw po yan. So nakita po ni Hannah yung problema po na ito. Nakita yung problema niya na hindi po ito kaya malutasin gamit ni asawa po niya. Bagaman meron po siyang asawa, hindi po kaya malutas. Amen? So ang solusyon, bagaman may asawa siya, na akala po niya kapag may asawa ka, magkakaanak na talaga yung asawa yun. Di ba po? Pero sa kalagayan ni Hannah, iba, hindi po sila magkaanak. Kinakailangan po ng matinding panalangin. Amen? Para po siya ay magkaanak. Pero makinig po kayo, nakita niyo po na ang solusyon para po siya po ay magkaanak ay hindi po ang kanyang asawa. Alam niyo po kwento na to? Meron lamang po isang solusyon na po pwede po sumagot sa kanyang problema. Mga kapatid, sino po yan? Ang Diyos po yan. Tama po? Ang Diyos po yan. Tandaan po ito Before na po siya ay nanalangin, ano po yung ginagawa niya? Si Hannah, hindi po siya kumakain. Seryoso po siya sa pananalangin, ayaw niyang kumain. Dahilan po sa kagustuhan niyang mangyari na magkaanak po siya. Amen? Pagkatapos po niyang nanalangin, mga kapatid, bakit po siya kumain dito? Kasi kinakailangan niya po alagaan ang kalusugan niya. Sapagkat kumaasya siya, nabibigyan siya ng Diyos ng anak. Nakuha niyo po? Siguradong po siya, nasasagutin po siya ng Diyos Hindi siya kumain, tapos pagkatapos niya mag-pray, sabi niya, kakain ako para malusog ako. Dahil bibigyan ako ng Diyos ng anak. Nakuha po pala ng palataya niya, pati yung activity niya, pagkatapos mag-pray, kumain. Tama po? Kasi ang buong akala niya, pagkatapos bibigyan po siya ng anak. Pero tayo po mga kapatid, pagkatapos po natin manalangin, ano ang attitude po natin? Pagkatapos po natin manalangin. Amen. Upo na. Kain na lang. Ano po? Minsan, very humble po tayo pag nakakakita tayo ng pangangailangan. Amen? Very humble tayo habang tayo ipag-usap sa Panginoon. But after that, ano po ang ating attitude after the prayer? Mga kapatid, habang nasa problema po tayo, o bago po ang problema, o habang nagtutukot tayo sa problema, habang nanalangin po tayo, grabe po yung humility po natin. Tama po? Yung katapatan natin sa Panginoon, grabe po. Pero ano po ang attitude po natin? Pagkatapos manalangin. Parehas pa rin ba ang attitude natin bago manalangin? O iba na? O, tapos na manalangin, okay. Pahala ng Panginoon dyan. May po kayo. Nakita po namin dito si Apostle Paul, dito po sa Acts chapter 16, verse number 25. Nung nananalangin po siya, tinuloy na naman po nila sa ginagawa ng panalangin. Tama po? Pero sabi po ni Paul, ayon po sa kanyang gawain, the subject is still prayer. Mananalangin pa rin tayo. Dahil the subject is still prayer. Kaya natuloy pa rin po ang kanila pong mananalangin. At kailan po yan? Sa loob po ng kulungan. Pero alam niyo po mga kapatid, madali lang talaga Tama po? Ang buhay po ng Kristiyano, madali lang kapag wala pa po tayo sa test. O yung hindi pa subok. Pag yung faith natin ay wala pa sa test, parang simpleng mabuhay ng isang Kristiyano. Napakasimple lang. Subok. Pero pag nasa panahon na, nakatulad na naranasan niyo po in Silas, yung panalangin natin, ang bagyo. Hindi ko Maria. Hindi ko Maria. Huwag ko natin sabihin Maria. Kasi si Maria, ginang po yun. Hindi ko ginoo. Abang ko talaga, Our Father, who art in heaven. Pag tumawag po tayo, Panginoon talaga alam po natin, tagalangin siya. Amen? Sinisigurado po natin ang ating tinatawagan na sa langit at wala po sa impyerno. Amen? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. We praise thy name, O Lord. Why?
natin ang Diyos lamang ang nag-care sa atin in times of trouble or problem. Amen? Wala na pong iba. Kalayan mo po mga kapatid, lumabas ka lang dyan, punta ka lang tayo nakalito sa church, makita mo yung kasungitan mo, paaway mo. Di ba ang problema niyan? Ibig na mag-praise ka, hindi paaway mo, hindi ka makapokus. Problema po yan. Tawa po, minsan uupo ka lang dyan, pinagdadadanan, kung pinagsisipon habang nag-praise, nag-distract ka, naiinis ka na. Bakit? Hindi ka makapakinig. Di ba problema po yan? Kung minsan natagal ka pa, nakatulog kasi, problema po yan, hindi ka makapakinig, mga kapatid. Tawa po, minsan uuwi ka na lang sa bahay nyo, wala kang pagkain, tapos pagduto po, wala kang pagbili ng pagkain, wala ka na po simbahan. Ba't wala po yan? Di ba problema po yan, mga kapatid? Amen? Minsan na, katabi mo lang, pag-uwi mo, may gera na. Wala kang maaway sa tayo sa mo. Problema po yan. Yung makita ko lang yun. Amen? Yan. Yung makita mo nga lang po, yung kumbay, di ba? Na inupahan mo, kami kung problema po yan. Kung problema lang mga kapatid, pare-parehas po tayo. Tama po? Pero magkakaiba nga lang. But, the only way na meron mong kakayahan na mag-host, mag-care sa atin, ay ang Diyos lamang. Tama po? The only way to protect ourselves is to get closer to one who sees everything and who knows everything. Get closer to God. Talk to Him. Pakipag-usap ka sa Diyos. Mag-pray ka talaga. Ito? Beg Him. Beg Him to protect you. Beg Him to take care of you. Amen? Hindi lang alam ng tao na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Okay lang, kahit hindi nila alam. At kahit hindi nila alam, walang makakita. Makipag-usap po tayo sa Panginoon natin o Panginoon mo. Diyos mo yun eh. Tingnan niyo po yung ating mga pastor. Lagi po yan nananalangin. Alam natin yan. Pinipraise na po lagi yan dito. Nagpipray po pala si pastor. At lahat po tayo pinapanalangin po ni pastor. Amen? Mula si Diyos Citizen, mula sa bata, mula sa mga hanggang sa mga baby. Pinagpipray po ni pastor yan. Opo? Tama po ba? Ako rin po, alam ko po, pinagpipray ako ni pastor. Kayo po ba pinagpipray ni pastor? Akala po, doon. Pinagpipray po ako ni pastor. Si Jai Jai, pinagpipray po yan ni pastor. Si Jing Yang, si Yang Yang. Tapos ako, pinagpipray ko ni pastor. Uli na po si Joy. Kasi po, siya po yung matanda sa amin. Pag nagbibiruan po kami niya, napakilala niya po sa akin sa ibang tao. Tito niya ako. Pero pag pinakilala mo ako sa ibang tao, ano po siya, stepmother po siya. Stepmother po. Hindi po yung biruan po namin. Pero lahat na tayo nagpipray, amen? Hindi pa stop nagpipray. 1 minute kay Yang Yang, 1 minute kay Ding Jam, 1 minute kay Chai Chai, 1 minute kay Brother Brian, 1 hour kay Sister Joy. Kasi malaki na po yung ayusin. Pero lang. Ano po? Nakikita niyo po, ilang pong minutes yan? 1 hour and 4 minutes sa pamilya ng Domingo. Grabe po na yan niya. Amen? Tsaka daw sa family. Hindi ko alam kung ilang oras. Gawin sa family pang oras, lahat yan. Diba po? Nanay, tatay, ang mga apo, nandiyan si Brother Richard. Ang dami po niya, pinag-pray po na pastor yan. O si Brother Raymond, nandito na kayo. Kaya Brother Raymond, 5 hours. Kasi galing Cavite. Wasak. Okay? Biro lang po. Pero tama po, di ba po? Brother po, family niya. Lahat po tayo pinag-pray ng ating pong Panginoon. Ng ating pong pastor. Amen? Ginagawa niyo po yan. Sa sarili niya kaya. Napag-pray niya pa kaya kung sa sarili niya. Sino po ba dito yung makakapagsabi na hindi na lang pinag-pray ni pastor? Pag nag-pray po siya. Wala po, di ba? Tapos sa sarili niya, nakakapag-pray pa kaya si pastor sa kanyang sarili, mga kapatid. Di ba po? Kaya pag Monday, sama-sama po tayo, bigyan po natin ng halaga yung prayer. Punta po kayo dito, mag-pray tayo kahit tag-iisa lang tayo. 1 minute para kay pastor, ilang minuto na po tayo. Di ba, very powerful yan? More power, more prayer, more power. Amen? Nasusundan niyo po ba? Natagal tayo dito kasi
hindi nila gusto eh. Mga kapatid, huwag lang po sana tayo nananalangin pag meron po tayong pangangailangan sa sarili po natin. Tama po? Huwag po sana ganun lang. No? Kapatid, huwag tayo nananalangin, ululuhod po tayo dyan, at ipag-pray natin, yung pangangailangan lang po natin. At pag wala naman tayo ipag-pray, aalis na po tayo. Pag naubusan na po tayo ng para sa ating, bibigin na po tayo yung mundo. Kapatid, spend your time in prayers from others and not just for ourselves. Pag-pray po natin, iba tao, tapos yung ibang tao, then magugulat ko, wala ko pala para sa akin. Tapos pag-pray ko ako 30 minutes na ako, wala akong prayer para sa akin. Pag-pray ka na naman, ang para sa iyo, wala naman mabilis na. Maaagot pa kayo ng 30 minutes o 1 hour. Ano po? Maging ganyan lang po sana tayo. O, number 1, so po tayo, natin ito. Hindi lamang po na ipakita natin na ikaw po ay listener ng Panginoon. Hindi lamang po na ipakita natin sa iba na tayo po ay listener ni Kristo. And then number 2, hindi lamang na ikaw ay mananalangin o prayerful, but number 3, be a worshiper. Dito lang po tayo magtatapos. Number 3, we need to value being a worshiper. O, bigyan po natin ang halagang pagiging mapaglingkod po natin o pagiging worshiper po natin. Tignan po natin ang sabi po ng Bible dito. Sa Acts chapter 16, verse number 25. Ang sabi po dito ng verse number 25, tignan niyo po, pansinin niyo po ito mabuti ha. And at, sabi po ni Luke to, and at midnight, tignan niyo po mabuti. Ano po sabi sa inyo? Bakit si Luke ini-emphasize niya ang oras na ito at midnight? Midnight. Ano po yung kalagitnaan ng gabi? 12 o'clock, tama mo? Biruin mo, 12 o'clock, midnight. Bakit ito po ang oras ng prayer nila sa kulungan? Midnight. Alam niyo po kung bakit 12 o'clock o midnight? Yan po ay ang pagpapalit ng nakarang araw sa darating na araw. Tama po? Pag lumagpas ka na dyan, pasikat ng araw. Ito po yung umpisa ng pagwawala ng dilim patungo sa liwanag. Amen? Ito po yung pag-turn over ng araw ng nakaraan sa panibagong araw, 12 o'clock, midnight. Kaya po kung unawain po natin mabuti, hindi po ito aksidente na 12 o'clock o midnight po ng praise si Silas and Paul. Sapagkat alam po ni Paul na ang dating araw niya ay mapapalitan po ng bagong araw. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, sisikat na po ang bagong araw sa dati niya pong araw. Amen? Sa araw ng sakit, sa araw ng problema, araw ng may lumot ka, araw ng persecution, inuusik ka, bibigyan ka ngayon ng Panginoon ng panibagong araw. Amen? Liliwanag ang dating kadiliman. Verse number 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. That is worship, mga kapatid. They sang praises and the prisoners heard them. Sabay po sila ni Silas, mga kapatid, na nananalangin, umaawit, very loud. Hindi po ito mahina. Nananalangin po sila, napakalakas po nito, mga kapatid. Umaawit po sila ng malakas. At kasi ang sabi ko dito, and the prisoners heard them, kumahina to. Hindi pa ito narinig ng prisoner yan. Kaya kung sabi dito, yung mga nakabilang ko, heard them, narinig nila. Malakas po mananalangin ang pag-awit ko nila, mga kapatid. Amen? Ating gabi siguro, inis na inis yung guard. Paano patulog na itong mga ayaw, patulog. Ikukulong kayo. Pero paano may kukulong? Yung dating nakakulong na. Kaya siguro, inis na inis yung guard po dito, mga kapatid. So, hindi pwede. Mga kapatid, ano? Kaya nga sabi ko po, how can you lock in jail a worshiper? Paano mo ngayon ikukulong sa bilangguan yung naglilingkod sa Panginoon? Kaya nakita po natin, ang isang tao nag-worship at nag-honor sa Diyos, hindi mo po ito mailalak kahit anong bilangguan pa yan. How can you lock in? Paano mo ikukulong ito? Isipin niyo po, ang prisoner po ni Kristo, na prayerful at worshiper, kahit saan nag-read, hindi nawawala ang respeto niya sa Diyos. Amen? Hindi po mawawala yan. Pero ngayon, napakarami na po, day-to-day Christian. Uy, Christian ako, baptist ako. Paganda ko pa lang daw. Diba po? Baptist ako.
Kristiyano ko, pero walang respeto sa Diyos. Tama po? Hindi nananalangin, hindi na po-worship. Bakit? Pinag-worship ba ko, no? Tama po? Nasa simbahan na, tinutulugan ko. Hindi worship yan, kapatid. Masasabi ko pa natin na worshiper tayo ng Diyos, dadating sa church maaga sa Sunday school. Kasi patapos na po preaching. Amen? Uy, grabe ang family na yan. Every Sunday, excited yan. Pag-church. Di ba po? Excited yan. Kasi, sabi ng mga babae, lagi namin nakikita, lagi excited yan. Nagmamali palagi pag mag-church. Kung sinisimbahan yan, baptist po, baptist. Parang sarap ng simba din, nakikita ko sa mukha nila, excited sila palagi. Di ba po? Pero nung ma-discover nila, kaya pala nagmamadali, 8 o'clock ang service, 9 nasa bahay pa. Di ba? Nagmamadali kasi lagi pa ng late. Be a worshiper, mga kapatid sa negosyo natin, nalilate ka ba? Ayaw natin malate, gusto natin maagang magbukas. Amen? Sa school, ayaw malate kasi baka walang uno. Tama po? Sa trabaho, ayaw malate. Nag-overtime pa. Bakit? Sa pagkakulo. Pagdating sa church, kaharap mo Diyos ng mga Diyos. Late na late. Mga kapatid, worshiper po tayo ng Diyos. Tama po? Prisoner po tayo ng Diyos. Kung mahalaga ang business po natin, ang boss po natin mahalaga, ang teacher mo mahalaga sa'yo, sana mahalaga rin po ang Diyos mo. Ba? Tama po? Hindi po kayo nilala. So here is Apostle Paul and Silas that prayed and worship God. And look the result of their worship. Ano po ang resulta ng kanilang pagsamba? Verse number 26, malapit mo. Gusto na natin. Kasi namumutla na po yung iba sa inyo. Okay? So, number 26, sabi ko number 26, and suddenly, there was a what? Great earthquake. Problema po ito, kung mayroon nilindol ba? Na hindi ka mga problema. Kung pa nasa, may great, hindi lang po earthquake, kundi great, napakalakas na lindol po nito. Tama po, pag lumindol, hindi ka mag-i-enjoy yan. Gustuin mo man po kayo, hindi ka makakatulog kayo kasi great earthquake, yung talagang mabubomba ka. Tama po, problema na naman. Mga kapatid, pero makinig po kayo, luwahan po natin mabuti. Hindi po lumindol dito ng napakalakas, great earthquake, dahil kumanta po sila. Amen? Nagkaroon po ng great earthquake o problema po dito dahil ginamit po ang problema po na ito, ang great earthquake, ginamit po yan ng Diyos para ipakita yung kapangyarihan ng sinasamba po ng Silas. Ibig sabihin, ito po ang resulta ng pag-worship po nila. Kuha po, tignan niyo po sino po ang nakakita dyan? Sabi po ng Bible sa verse number 25, atras lang po natin. Ayan, and at midnight, sabi po ng 25, the prisoners heard them. Nahihilig nila, nag-pray lang po mga to. Di ba po? Umaaway lang po mga to. When they sang song, when they sang praise to God, nakita niyo po, pakinig po kayo napakahalaga po sa panahon po ng problema mga kapatid. Napakita po ito ng mga tao na tayo po ay nagpupuri pa rin sa Diyos kahit may problema po tayo. Nakita po ng mga prisoner na nililig po dito kung mayroon problemado na po mga po. Awit pa rin ang awit. Tignan niyo po, dito po sa pangyayari. Ipapakita ko po sa inyo ang nangyari, ang pangyayari. Okay? Extend lang tayo ng 5 minutes. Sabi po dito, sa verse number 26, mababasa niyo po dyan, nung lumindol, nayanig po yung ilalim ng lupa. Verse 26 po. And suddenly there was a great earthquake, so the foundation, siyempre wala naman po pundasyon, sa taas pa yung tatay ng pundasyon. Pag magbibig ka lang, di ba po? Sa baba po yan, ang pundasyon, namin sa ilalim. Yumalig po yung lupa ngayon, na po yung pundasyon. At pagkatapos po niyan, nawala po yung ilaw, so madilim na po ang lahat. Pero, naalinagan na nakita po nito, yung guard po, yung kanyang sarili, papatayin niya. Papakamatay yung guard. Kasi ang batas po ng araw, sa mga Roman soldier, pag ikaw po ay guard at nawala yung binabantayan mo, ikaw ang papatayin. Tama po? Yan po yung batas po nila doon. Kaya sabi niya, bago ko patayin, unahan po na po, papakamatay na po siya. Di ba po? Amen? Yan po yung batas niyan. At, mga kapatid, tignan niyo po
Uwitin na lang natin sandali. But Paul cried with a loud voice na naman, sumigaw na naman po siya, and saying, do thyself no harm, for we are all healed. Sabi niya, no. Huwag mong sasaktan ng sarili mo. Do thyself no harm. Sabi ko ni Paul, tama ko? Ito po ang maganda sa verse number 28. But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm. Now, watch this. Tignan niyo po mabuti. For we are all healed. Walang tumakas. Kanino pong boses yun? Kay Paul. Ano pong sabi ni Paul? We. Di ba po? Kami. Sino yung kami? Sino yung we? Hindi lamang po silang dalawa ni Silas, kundi kasama po yung prisoner na nandoon. Amen? Hindi po sila nagsitakas, mga kapatid, sa yung mga bilanggo, kasama po ni Paul at Silas. They stood still. Bakit? Kasi alam po nila, first, una, narinig po nila si Paul at Silas na nananalangin. Tama po? Nananalangin. Pangalawa, narinig nila si Paul at Silas umaawit. Amen? Siguro sabi ng mga preso ito, mga tao ito, may mga ibang paniniwala. At pagkatapos po nila manalangin at umawit, sabi ng mga preso, pabihira, at daw po ng earthquake. Nananalangin lang sila, tumigdol niya. Pumalas, sabi po diyan, pumalas po ang lahat ng tali. Tali po nila. Meron pa iba sa dalawa na ito. Nakita po ng mga prisoner po yan, mga kapatid. Alam niyo po, pati ang mga tao sa tulungan, makita niyo po, maliban po kay Paul at Silas, naniniwala din po sa Panginoon. Naniwala din po sila sa Panginoon. Naniwala sa worship po yung dalawa. Bakit? Hindi naman po tumakas eh. Naniwala po kay Paul. Tama po? Tanong, ano po ang tendency na matagal ka na nakakulong at nagkaroon po ng chance na ikaw ay makalabas? Ano po ang gagawin mo? Ang tagal mo lang nakakulong, tapos may chance na makakalabas ka? Ano gagawin mo? Tatakas, siyempre. Ang tagal ko lang nakakulong eh. Di ba po? Pero mga kapatid, hindi po nagsitakas itong mga tao dito. May kakayanan ba sila na tumakas? Sabi ko ng Bible ng Hindul, hindi lang po yan nabuksan ang lahat ng kanikala pati yung kanilang tutulungan. Tapos, sabi ko dito, mga kapatid, may kakayanan ba silang tumakas? Nakita niyo po pwede po talagang tumakas eh. Kasi yung guard, tulog. Di ba po? Tulog. Tingnan niyo po, yun yung sabi ng Bible eh. Tulog yung guard niya. Sa verse number 27 po, nabuksan na yung kanikala, yung tulungan, nabuksan pa. Tapos yung iisang bantay na lang, tulog pa. Tingnan niyo po and the keeper of the prison awaking o magigising lang out of his sleep, tulog. Kaya ba din ang matakasan yun? Kaya po, tulog eh. Nag-worship sila po, patulog-tulog mga kapatid. Anong resulta pag may worship tapos may patulog-tulog? Kamatayan, mga kapatid. Di ba po? Kung nagising, pakamatay na eh. Pakamatay na ako kasi nakatakas na sila. Kaya huwag po tayo matulog-tulog, mga kapatid. Amen? Patapos na po ito. So, pwede na po silang makatakas. Ang dami pa nila, power po nila yung guard. Pero si Paul, ang nagsabi, ang nag-assure, doon po sa gwardiya, sabi niya, wag mong gagawin yan. Di ba po? Wag mong sasaktan ang sarili mo. Pailawin mo. Yan po yung sabi ko ng Bible, mga kapatid. Pailawin mo, makikita mo na dito kami lahat walang tumakas. So, pinailaw mo yun. O, ito lang ko, bakit hindi mo mapagod yun? So, pinailaw na po ngayon. Pagkatapos ng pinailaw, kami na po ang sinabi ni Paul, walang tumakas. Kung walang tumakas, may patusap pa ba yung guard? Mga kapatid, wala naman tumakas. May patusap pa ba siya na papatayin din siya pag nakatakas? Wala na po. Amen? Wala na po siyang papausahan. Hindi siya po ay papatayin, mga kapatid. Hindi na po siya papatayin ng mga kuhan. Wala na tumakas eh. So, hindi na po. Wala na po siyang patusap. Sabi siguro ng guard, nag-iso silang lahat. Salamat naman at walang tumakas. Ligtas na ako yun sa papausahan ng mga Romano. Pero ang sabi ko ng guard sa verse number 30. Verse number 30. Okay, ligtas na pala siya. Verse number 30. Ang sabi ko dito, sirs, what must I do to be saved? Ligtas na siya, pero meron po siyang sinasabi na paano ako maliligtas? Tama po? Tama ba? Sirs, what must I do to be saved? Alam niyo po, ang
ang kaligtasan po na tinutukoy po dito ay hindi po kaligtasan ng pagtakas. Kasi wala namang tumakas. Tama po? At ang dapat maghahanap po ng kaligtasan dito, yung nakakulong para makatakas. Pero dito, yung guard na po ang naghahanap ng kaligtasan. Baliktad na. Amen? Amen po ba? Pero gusto ko po na makita natin dito ay ito po. Pag naipakita po natin sa gitna ng problema ang totoong Diyos, at ang magagawa ng Diyos natin ay naipakita natin sa mga tao na nasa gitna ng tayo ng problema, lahat ng kasama natin, sa bahay man yan, maging kasama natin sa trabaho yan, mag-worship din sa Diyos. Amen? Ito po yung dito sa Bible, mga kapatid. No? Hindi man po ang mga bilanggo, hindi lang po yung mga bilanggo, kundi maging yung mga bantay bilanggo, pati yung guard. Nagpatanong na, paano ako maliligtas? Hindi lang po yung mga bilanggo ang nag-worship na ngayon, pati yung guard nag-worship na po. Amen? Amen po? Tignan niyo po ang tanong po dito, verse number 30, and said, Sirs na ang tawag, nag-a-attention siya. Na para bagang yung mga bilanggo, ang tingin niya doon, matataas yung daro kaysa sa kanya. Sirs! Nag-attention siya siya, di ba? Sino ang sir doon sa kanila? Yung guard. Yung police, tama po. Pero sabi ng guard mismo, sirs. Alam niyo po kung bakit? Nakita ko ng guard na hindi po sila tumakas lahat sa gitna po ng problema. Tignan niyo po, nasa plural form po yung sirs. Hindi po sir. Sirs. Ibig sabihin marami. Alam po ng guard na ang Diyos ang nagligtas sa kanila, alam din ng guard na ang Diyos ang nagprotekta sa kanila, alam niya rin po na ang Diyos ang may control sa kanila, kaya hindi po sila tumakas. At ano po ang nangyari? Sirs, what must I do to be saved? And Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Amen? Ang nagtatanong lang ang guard. Pero ang sagot po ni Paul, ang tinutukoy ni Paul, ay ang buong pamilya na ng gwardiya. Di ba po? Maliligtas yung guard lang sa akin, siya lang yung nagtatanong, sir, paano ko maliligtas? Pero ang sagot po ni Paul, maliligtas ka pati yung pamilya mo, bukod sa bahay mo. Di ba po? Tignan niyo po, mga kapatid. Ang tanong po dito, mga kapatid, nangyari po ba ito? Naligtas pa ang pamilya ng guard? Yes, nagpapautismo po po. Di ba po? Makita niyo po, kung ibababa niyo po yan sa verse 33 and verse 34, makikita niyo po yan. Yan po ang magagawa ng worship sa Diyos. Kahit sa time po ng mahedya, crisis man yan, tuloy lang sila ng worship. Amen? Kaya dapat tayo rin. Amen? Tignan niyo po, at the same hour, night, and watch his strife, verse 34, and when he brought them into his house, he sent me before them and rejoiced, believing in God. Yan po yung pamilya ng gwardiya. Okay, so tuloy na po tayo sa pag-worship sa Panginoon. May mga taong tumitingin po kasi sa atin. Tama po? May nakikinig sa awitan natin at ang Diyos ang magliligtas po sa kanila. Basta magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Kung si Paul at Silas nakakulong, hindi po nag-pray, nag-move po sila doon at hindi po sila nag-worship sa kulungan, hindi po nila o hindi po maliligtas sa mga prisoner. Tama po? Pati yung guard. Amen? Maliligtas kaya sila? Kung nag-move lang po sila. Maliligtas kaya sila? Eh, kung natulog lang po sila doon, mga kapatid. Again, sabi dito, sirs, what must I do to be saved? Mga kapatid, be a prisoner of God. Sabi ng tanong ng mga tao, what must I do to be saved? Para maipakita po natin, be a prisoner of God. So, ipakita po natin, mga kapatid, in times of problem, ipakita mo na kontrolado ka ni Kristo at hindi ang problema. Po, number 2, we need to understand the importance of prayer. Amen? Pagkaintindihan po natin ito, tuloy ang pananalangin kahit may problema po tayo. Ano po ang attitude natin? Bago at pagkatapos po natin manalangin. Nakikita ng mga kaayan at lalo, kitang-kita yan ng Diyos po natin. Amen? Number 3, be a worshiper. Pag-effort lang po tayo, worshiper naman po tayo dapat eh. Ano sa iba, ganatin po tayo. Tama, ginagawa po natin ang makakaya natin, sa kusing po natin, para walang po mapahiya. How much more sa Diyos? Kahit ano pong pagbabaliwala kasi natin, mga kapatid, sa ating pong pagsamba,
At sasabihin namin, patapusin ko muna ang problema ko bago ko magsamba. Kapatid, matapos man o hindi man matatapos yung problema mo, isa lang po ang sigurado at guarantee. Magtatapos ka pa rin kay Kristo. Amen? Ang hahanapin ni Kristo at mananatiling hahanapin sa atin yung ating pag-worship sa Kanya. Ano man ang pagmamatigas natin at pagsusuway, mga kapatid, na hindi pag-respeto sa ating pagsamba, at the end of the road, may isang trono pala. Ikita mo may isang trono at meron nakaupo sa isang trono doon. Meron isang persona na nakaupo doon at haharap ka doon, mga kapatid. At the same Jesus, the same Christ, the Lamb of God, na napamo para maligtas po tayo. Show that you are a prisoner of God. We need to understand that we are a prisoner of God. We need to understand the importance of being prayerful, and we need to value being a worshiper. To God be the glory po, tuloy po tayo lahat. Kung tayo, let's pray, nalangin po tayo. Manang Diyos na banal, nakita, tapat Panginoon, maawain. Salamat Panginoon sa oras po na ito na ito pinagkataon. Pag-aralan po namin ang iyong salita. Nag-aaral pa na namin, Panginoon, pag-worship ng tapat sa inyo, Panginoon, at wala pong anong pagpapaimbabaw, Panginoon. Salamat, itinulong niyo po sa amin. Pwede po kami mag-worship, Panginoon, ayon sa aming kaisipan, ayon sa aming diskarte, Panginoon. Pero salamat sa aming pag-aralan, Panginoon. Meron palang tama at dapat namin pag-worship ang gagawin po sa inyo, Panginoon. Ang pananalangin ng bawat isa sa amin, dapat bigyan po namin ng diin, Panginoon, ng kaseryosohan. Salamat, Panginoon, dahil gumawa namin na tayo po ang aming guard. Kami po ang inyong prisoner, Panginoon. Patakas mo kami sa anumang pong problema, pero sa inyo, Panginoon, hindi kami makakatakas. Salamat sa mensahe po na ito at sa bawat nakilig, Panginoon, sa bawat members. Kayo na po ang maanak, mag-usap sa kanila. Kayo po ang mag-bless, Panginoon, magturo, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin. Amen. So, tuwagin po natin si Miguel. Minsan, magkaroon pa tayo ng motivation na ang tayo makakain tayo inside ng Panginoon ay kausapin